Nagaganto na din ba yung sa inyo? Yung dumidikit na talaga siya sa may donut maker. Nung una akala ko sa mixture ko lang. Pero nung gumawa uli ako ng bagong mixture, doon ko na-realize na sa may donut maker na pala yung problema. Kung bago pa lang yung donut maker nyo, hindi nyo pa to may experience. Pero kung more than 1 month na kayo na gumagawa kagaya ko, may possibilities na maging ganito din yung donut maker nyo. Kasi ang dami ko na din nakikita sa gantong TikTok. Tapos nag-search ako kung paano siya ayusin. Wala akong makita. Kaya nagsubok ako ng mga ways para ayusin yung donut maker ko. Sana sa inyo din gumana to. Kaya bago kayo bumili ng donut maker or mag-give up dyan, subukan nyo muna itong gagawin ko. Tara, samahan nyo ako. Ayusin natin. Pagkatapos nyo tanggalin lahat ng mga donuts nyo na nakalagay pa, tanggalin nyo din dapat lahat ng nakadikit sa may donut maker nyo. Tapos after nyo matanggal, lagyan nyo naman ng oil ngayon. Kahit 1 drop per hole lang yung lagyan nyo. Madami na din naman yan eh. So yung gagawin natin dito is parang isi-season natin yung donut maker natin. Kung alam nyo yung mag-season ng wok, parang ganun yung gagawin natin dito. Pero dito kasi may limit yung init ng donut maker natin. Pag nalagyan nyo na lahat ng oil, spread nyo lang siya gamit yung brush nyo. Make sure nyo lang na lahat malalagyan nyo ng oil. Tapos pagkatapos, i-close nyo lang for 30 minutes. Ito nga pala yung naging itsura ng donut ko kanina. Actually, pangalawang beses na itong nangyari sa akin. Kaya nung gumana nung una, ginawa ko lang uli yung procedure na ginawa ko dati. After 30 minutes, i-spread lang uli natin yung oil dito. Iniiwasan kasi natin dito na masunog yung oil natin. Pwede nyo din naman siya i-spread every 10 minutes ganun hanggang maka 1 hour kayo. After 30 minutes uli, i-spread nyo uli yung oil natin. Tapos after nyo i-spread, pupunasan naman natin siya dito ng tissue. Make sure nyo na hindi masyadong matigas yung tissue nyo para hindi magasgas yung non-stick coating nyo. Tatanggalin lang natin dito yung nasunog ng konti na mga oil. Kasi pag hindi natin siya tinanggal, parang wala lang din sense yung ginawa natin. After nyo naman punasan ng tissue, lagyan nyo uli ng oil. Siguro kahit 1 drop lang yung isang hole. Tapos i-spread nyo na lang. After nyo i-spread lahat ng oil, i-rest naman natin yung donut maker natin for at least 1 to 2 days. After 1 day, itatry na natin siya. Before kayo laging maglagay ng mixture, lagyan nyo muna ng konting amount of oil. Kahit kasi na non-stick pa yan or kahit bago yung donut maker mo, may chance pa rin siyang dumikit dito. Sa una nyo parang lagay ng donut dito, didikit-dikit pa siya. Pero dun sa may next ng set tapos sa mga susunod pa, magiging okay na siya. Dito yung gagawin natin is after 30 seconds, yung medyo half cook na siya, itataas lang natin yung donut natin para hindi siya dumikit mamaya pag pinlip naman natin. Kung nakikita nyo medyo naging okay na siya pero hindi pa rin yan, dumidikit-dikit pa rin siya. Ganito yung mangyayari sa kanya pag pinlip na natin. Madali na siyang i-flip pag naluto na. Kaya pala nadikit tong mga una nating set dahil na-absorb niya yung mga nasunog na oil nung sinisseason natin siya. After nyo makuha na lahat ng donut, lalagyan uli natin siya ng oil dito. Parang ito na yung pinakauna niyang oil sa unang luto. Yung una is parang nilinis lang natin siya gamit yung donut. Pero hindi naman ibig sabihin na lininis natin siya gamit yung donut. Is madumi yung donut na kanina. Pwede pa din po natin siya kainin. Yan, kung napapansin nyo medyo umokay na siya. Pero may iba na may crack pa rin siya sa may gitna. Huwag kayong mag-alala pag next na dyan wala na siyang ganun. Magiging parang bago na uli yung donut maker natin.
Yung mga nagtatanong pala kung ilang donut yung nagagawa ng mixture ko. Ngayon po is naka 32 na tayo kasi 16 plus 16 yun na yung nagawa natin. Tapos ito yung last natin na paglagay. Kayo na po bahala mag-plus dyan kasi meron pa uli akong ilalagay dyan. Kung mapapansin nyo, madali na uli siya ditong i-flip. Parang bago na uli yung donut maker natin. So, ganun po siya ayusin kung maging ganito man yung donut maker nyo or naging ganito na. Gayahin nyo lang po yung step by step na ginawa ko.